Kasabay ng pamimigay ng libreng dengue vaccine ng DOH o Department of Health, tumaas naman ang bilang ng tinamaan ng sakit sa Central Visayas. Ang isang grupo, kinikwestiyon ang timing at halaga ng bakuna, pero giit ng DOH, malaki na ang pangangailangan dito kaya hindi na nila pinatagal pa ang pagbili ng bakuna. May report si Steve Dailisan. Halos lahat ng bahay ngayon sa Zamboanga City may nakaimbak na tubig dahil sa water rationing na ipinatutupad ng Water District sa gitna ng nararanasang El Nino. Ito ang itinuturong dahilan ngayon kung bakit tumataas ang kaso ng dengue sa lungsod sa unang 3 buwan ng 2016 kumpara noong nakarang taon. There are a lot of water that are being stored in their houses, and of course we always ask the public to cover the waters that they are putting it inside the comfort stations or in the bathrooms, because this could be a very good breeding places of mosquitoes. Mahigit doble naman ang idinami ng nagka-dengue sa Central Visayas. Simula Enero hanggang Marso, mahigit 3,000 ang naitalang kaso. 20 sa mga pasyente ang nasawi. Ang lalawigan ng Aurora na isa sa may pinakamaraming kaso ng dengue, halos dumoble rin ang bilang ng pasyenteng tinamaan ng naturang sakit. Kaya puspusan ngayon ang pagbibigay ng dengue vaccine sa mga pampublikong eskwelahan. Mahigit 6,000 batang edad 9 pataas ang target na mabakunahan. Mula kahapon, mahigit 1,000 na nabigyan ng vaccine. Ayon sa DOH, malaking bagay daw ang bakuna kontra dengue, bagaman walang garanti ang hindi natatamaan ng sakit ang nabigyan ng vaccine. Yung pag-aaral, yung pagsusuri, yung technical expertise, pinakinggan naman po natin. Layunin daw ng DOH na maibaba sa hanggang 80% ang bilang ng nagkakadengue sa pamamagitan ng bakuna at malawakang kampanya. Pero kinikwestiyon ng Philippine College of Physicians Foundation ang timing ng vaccination program. Tila minadali raw ito dahil wala pang ulat ang Strategic Advisory Group of Experts o SAGE ng World Health Organization kaugnay ng kanilang pag-aaral sa vaccination. Ang misgivings ko lang siguro, kung magkaroon ng side effects at hindi rigid yung monitoring mo ng side effects na ito, baka masira yung entire vaccination program ng Department of Health at saka ng buong mundo. Bukod sa side effects, dapat din daw malaman kung sino ang magmomonitor sa mga batang nabakunahan. At kung naghintay daw sana ang gobyerno, posibleng nakuha pa ang vaccine sa mas mababang presyo. Sagot ng DOH, malaki na pangangailangan sa vaccine ng bansa, kaya binili nila ito kahit may kamahalan. Ang mas murang vaccine daw, inaalok ng kumpanyang nagtitesting pa lang ng bakuna. Immediate na meron daw isang kumpanya, wala pa, nasa phase 2 pa lang sila. You have to have phase 3 pa. And that would be like 3 years plus licensing. Pagtitiyak din ni Secretary Garin, mamomonitor ng maayos ang mga batang nabigyan ng bakuna. Yung sinasabi na bakit namin, hindi pa raw tapos yung trial, hindi totoo yun. Tapos na yung phase 3. Kaya lang, parte kasi nung obligasyon ng kumpanya during the trial, i-monitor nila ng matagalan yung mga pasyente. Kagaya rin dito. It's part actually of the contract. Lahat ng Steve Dailisan, GMA News.